nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog ng mga balita sa DZXL 558! Tuloy po ang naglalagablab na balita, mga sama. Ako si Buddy. Ako naman si Weng. Nagpaalala po ang DPWH na muli magkakaroon ng pagkukumpuni dito sa kahabaan ng EDSA at iba pang kalsada sa Maynilan bukas. Tandaan nyo po, May 9 na hanggang 12 yan, mga kasama. Alas 10 ang Biyernes ng gabi bukas hanggang alas 5 daw ng Lunes sa madaling araw ang road repairs sa mga sumusunod na kalsada ilista. Una sa EDSA sa pagitan ng Quezon Avenue at Landmark Trinoma, yung third lane northbound sa Quezon City, re-repair daw yan. Yun din sa EDSA sa pagitan ng Temple Drive at United Nations northbound din, may Mandaluyong area naman yan. Sa Visayas Avenue sa pagitan ng Road 1 at Quezon Avenue Center Lane, Quezon City. At sa kabaan din ng South Superhighway, lahat po na under existing flyover mula daw Magallanes hanggang Arnae, southbound at northbound Makati City may repair. Inaabisuhan po mga motorista na maging handa ho kahit magbaon ng mahabang pasensya para daw po makaiwas kayo sa pagsisikip na idudulot ng mga road repairs. Natupok ko ng apoy ang nasa 10 pinauupahang computer units sa isang computer shop sa Jesus Extension, Barangay 840, Pandacan kaninang umaga. Batay sa investigasyon ng arson investigators, electrical overload ang pinagmula ng apoy na tumupok sa Alex Piso Net Games na nasa ground floor lamang ng isang 4 na palapag na gusali. Alas 6:30 nang sumiklab ang apoy at umabot sa ikalawang alarma na agad ding naapulan ng mga bumbero alas 6:48 kaninang umaga. Ayon sa may-ari na si Ronel Pasya, walang tao sa loob at sarado pa yung kanyang computer shop nang maganap ang sunog. Wala namang nasaktan sa sunog habang inaalam pa ang halaga ng natupok na ari-arian. Yung pong master plan ng flood management sa Metro Manila inilatag sa Flood Summit. May balita si Conde Bata. Conde, iradyo mo. Sa ongoing flood summit na ginagawa nga ngayon sa Kamara ay inilatag ang master plan para sa flood management sa Metro Manila kung saan maraming high priority at high impact projects ang naipatupad na. Sa presentasyon na ginawa ay sinabi ni DPWH Secretary Rogelio Singson na mangangailangan ng 351.7 billion na pondo para sa mga proyekto. Kasama sa mga proyekto ang pagtatayo ng dam at retarding basin, rehabilitasyon ng pumping stations at drainage, gayon din ang paglalagay ng road dike, dredging at river improvements. 44 na proyekto ang inaasahan mong matatapos ngayong buwan ng Hulyo habang mayroon pang 23 iba pa na mga proyekto kontra sa pagbaha. 11 sa mga proyekto ay tinatawag naman na structural measures kung saan kailangang magtayo ng infrastruktura habang mayroon ding non-structural measures para sa tulungan ng mga komunidad at ahensya ng gobyerno. Binigyang din pa ni Simpson na hindi masasabi ng publiko na walang ginagawa ang pamahalaan sakaling sumapit na naman ang tag-ulan o bagyo. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Bata, Tatak, RMN. Tatak, RMN! May food company executive ang nalunod sa Morong Bataan. Ako, may report si Mike Sigaran ng RMN Bataan. Mike, iradyo mo. Patay na isugod sa ospital ang isang food company executive makaraang malunod ito sa isang beach resort sa Morong Bataan. Sa ulat mula sa Bataan Police Provincial Office, kinilalang biktimang si Alfredo Bernardo, 33 anyos, may asawa at supervisor ng Health and Clean Food Corporation at residente ng Valenzuela City. Sa inisyal na investigasyon, ganap na alas 10 ng umaga kahapon ay nakipag-inuman pa umano ang biktima sa kanyang mga kaibigan bago nag-swimming sa nabanggit na beach resort. Ganap na alas 10:20 ay isang Japanese national na si Kitasama Koni ang nakakuha sa walang malay na katawan ng biktima. Tinawag nito ang atensyon ng lifeguard na si Jason Dison para isalba ang buhay ng biktima, subalit nabigo ito. Kasama sa Bataan para sa DZXL 558, Mike Sigaral, Tatak, RMN. DZXL Bulat Palaro NBA Update. Update NBA, mga kasama, yung mga mahilig sa NBA.
Naitabla ho na Indiana Pacers sa 1-1 ang Serie sa Game 2 kontra sa Washington Wizards. The score na 86-82. Nagtala si Roy Hibbert ng season best na 28 points at 9 rebounds para paunahan ng Pacers. Sa panig ng Wizards, nawi naman sa wala ang pagsisikap nina Marcin Gortat na may 21 points at Bradley Beal na nagdala ng 17 points. Muli namang magharap ang dalawang koponan sa Sabado sa Game 3 ng Eastern Conference Semifinals sa Washington. Andiyan ba si Loli, pare? Ay, wala. Ay, wala. Kasi medyo sabi niya, pinasa niya sa akin muna kasi usapang lalaki raw to. Ay, at least naniniwala sa ating dalawa. Oo, usapang lalaki kasi sabi niya medyo masama loob niya. Aha. Pero masaya daw siya dahil patungkol to dun sa ex-boyfriend niya. Uy, sige. Grabe naman. Nangarap tong kwan na to. May personal ano Grabe pare. mga harap talaga to. So, showbiz for now. Ito muna mga nakikinig sa atin. Yeah, please. Ito po ang may kinumpirma ang aktor na si Derek Ramsey. Ano ba talaga to? Derek Ramsey o Derek Ramsay? Ano ba? Derek Ramsey. Okay. Ang posibleng pagtalikod niya, posible pala, pagtalikod niya Aha. sa mundo ng showbiz. Sabi ni Derek, ito ay sarili niyang kagustuhan. Siyempre, alam naman ayaw mo gagawin mo. At noon pa man ay kanya na itong pinagpaplanuhan raw bilang paghahanda sa kanyang personal business. So he has a business that is It's personal. Yes. You know, very personal. Very personal. And according to him, aminado ang aktor na marami siyang natutunan sa showbiz at marami rin siyang naging kaibigan. Ano po ang kailangan nyo, Ginoong Misteryoso. De Los Reyes? Okay. May pumasok lang po mga sama na hindi namin mapahindihan. Hinahanap po siya na hindi namin alam kung dito ba niya hanapin dahil may ilaw rito o dun sa labas. Nawala sa kanya sa labas, dito niya hinahanap dahil dito maliwanag. Yan. May mga ganun tao talaga. Totoo yan. Ngayon. Aminado ang aktor na marami siyang natutunan nga sa showbiz, kaya sinabi ko na paulit-ulit. At ngunit bilang ordinaryong tao, pagdating ng araw, mas maging masaya siya kung makakakilos siya ng normal at walang mga taong nakikialam. Kaya pala. So, marami nakikialam. At samantala, inamin din niya. Ito yung tinatanong ni Ray Albesa. Kung nagkaroon ni Ray Albesa at saka ni Earl Saludar, kung nagkaroon nga ba sila ng relasyon, at saka naging kwan din ba siya, naging ano tawag doon? To cry on? Parang Dependable. dependable. Inamin ng aktor na nagkaroon nga sila ng relasyon Reliable. ni Chris Aquino. Namin niya, ha? Walang dahilan para sila ay magpaliwanag. That's it. Nagkaroon. Okay na? That's it. Happy? No Stop. more reason to elaborate when it happened, why it happened, How it happened. and how long it happened. That's Basta right. nagkaroon sila ng relasyon. Kung anong klaseng relasyon yun. That's right. Whether they were friendship is a relationship. All right. Whether they were lovers, it's a much better relationship. Or they were probably just friends with benefits. Benefits of the doubt. You know? Tawa. Okay. So right. that's it. That's it. So, totoo, Chris and Derek. Tas Herbert and Chris, wala na rin. So, at least. Naun siya may. So, tuwan-tuwa na si Loli because Derek is probably gonna be behind. I mean, leaving behind showbiz. So, tatalikod na si Derek. At inabangan niya ang pagtalikod niya ni Loli kay Derek. Babawasan. It's me, friends, countrymen, and lovers. It's me. You know me? Of course. You are na. You are. Thank you. Salamat! Mabuhay. Hindi umatras. Kita na kaya? Tulas. Ang balitang Napunta na naman sa kabilang Oy! Oh, nawala sa kakahanap. Misteryoso, calling Misteryoso. Colin Misteryoso. Wala muna. Wala muna daw. Ano? Pwede ka naman magkwento ng... Meron ko magkwento? Pwede ka naman magkwento ng... Hindi mo makakalimutan eksena. Eksena nyo? Habang kayo nanonood ng... Webes ngayon, baka may lakad si Mister, ha? Sine. Naku, mukhang Yung scratch mga Mister paper nyo, yung dala. ayan pala. Baka may lakad si Mister. Tanungin nyo muna kung saan siya pupunta.
At sinong kikitain niya? Alamin eksakto kung anong oras ang pagkikita ho nila para alam nyo lang. Mahirap na hong magkaroon ng, di ba, pagdududa. Lalo na pag kayo ay ang legal na wife, di ba? The legal wife. Oo. Okay, ito na. Magandang tanghali po. Ito na ang ating balita panghimagas. Ito ba yung hawak mo yan? Sa Europa, galing ang ating panghimagas. Europa. Inakala ng isang magsasaka sa Croatia na siya ay namamalikmata lamang nang Hindi yan makita Croatia, niya. ha? Hindi yan Croatia. Ano ba? Croci, ha? Croatia. Oh, yan. Talagang Europa dating. Mamalikmata lamang nang makita niya ang inilabas na anak ng kanyang alagang kambing na si Saka. Ah! Kambing! Kambing! Bukod sa pagkakaroon ng 8 paa, Kambing. ay 2 rin ang kasarian ng isinilang na kambing. Aba. Oy. Pambihira. Ayon sa mga veterinaryo, ang Ang kondisyong kambing ito na- ng kambing ay dahil sa hindi na buong kakambal sana nito. Oh. Sinabi naman ng may-ari na umaasa itong magtatagal ang buhay ng alaga nitong kambing. Kambing. At dahil dyan, nilitratuhan ko siya. Ang kambing. Ang mahiwagang kambing. Yan. Nag-selfie kayo? Hindi naman. Siya lang. Tsaka siya lang. Siya lang. Ang kambing na iyahambing sa ordinaryong kambing. Dahil meron siyang ilang Yan. paa. 8 lang naman. 8 paa ng kambing na yan. Di ba painting lang yan? Ha? Hindi painting. Hindi, Selfie yan. Pero kambing yan. Yan, ginagamit nila yan sa, alam mo, yung mga kambing. Minsan, hinahabol nila ng aso. Ganun. Makakatulong yan para makaiwas siya sa aso. Dami niyang paa. Daming pa. Mas mabilis ba yan? Mas mabilis. Pag dami ng paa, Walo. pag Dami bilis. ng paa, oo. Kaya siguro doon lang walang matatalisod sa isa. Kasi Ayun, pag tingnan nyo. tumalisod 8. yung isa, ayun. Bilangin nyo. 8 talaga. Oo nga. Hindi yan edited. O, hayaan mo na. Yan, sige na nga, 8. Malinaw pa mata. Malinaw. Ano? Andyan na yan eh. Nandyan na nilabas na eh. Oo, di ba? Ah. Yan po ang ating balita panghimagas atid sa inyo ngayong tanghali ni Misteryoso. Hoy, hello daw sa'yo. Thank you. Sabi ni Amanda. Amanda Page. Ha? Ba? Amanda. Dated ka, ha? Hindi, Amanda, ano yun? Espiritu Santo. Yun. Hindi ako. Espiritu Santo. Gusto Oo. po. Meron naman talaga apelidong gano'n na Espiritu Meron, Santo. meron. Kaya Amanda nga. Kinabahan ako doon. May pangalang luwalhati. Oo, di ba? May Pinabali na luwalhati. yung luwalhati at saka yung ligaya. Espiritu Santo, ayaw mo nun? Espiritu May Santo. Gloria din. Oo. Parang malalim na yun eh. Takot ka sa mga simbolikong religyoso. Alam mo naman tayo, Ha? makadiyos tayo. Kaya, Takot ka doon sa Espiritu Hindi naman. Santo. iba yung pagiging makadiyos natin. Ibang klase naman yung iba yung ginawa mong pagsasamba. Di ba? Oo, mahilig tayo, madalas tayo lumuhod. Oh, yes, Jesus Mario. Amen? Thank you! Ito po si Misteryoso. Thank you ulit! Ma-thank you ka talaga ngayon, ha? Ma-thank you ka, sir, ha? Thank you very much, sir. Thank you, Misteryoso. Apo. Taga-kuan yan. Yeah, taga-Olonga po yan. Si Misteryoso. Oo. Kala ko taga-tagig. Half American yung kanyang ama. Alright. So, maaaring US citizen na rin yan balang araw. Kaso matagal na siya hindi nagkita. Yun nga lang. Ang kanyang ama. Kaya nangangarap pa rin siya. Malang araw makilala niya rin yung kanyang ama. Tama, tama. Na American, American citizen. Oh. Okay, so to all Americans, yo. That's it for now. Just the way Yeah, Bruno Mars! we are. Bring it on! Yun. Sumaba yung mic natin, ha? Galit sa'yo yung salamin na bago-bago pa lang yung salamin ng ating engineer. May grado ba yan, Richard? May kausap pala, may kapone pa. May grado ba, pare? Meron daw, meron. May kausap ka ba? Meron. Meron. I-check na Paano? kung saan lalakad na, di ba? Alright. Tuloy po ang inyong pagsuporta at pagtaya para sa mga games ng PCSO. Yes! Loto at mga digit games. Thank you, PCSO. Saka yung sweepstakes nila, meron silang sweepstakes ulit, di ba? Ito, meron, pare Weng. Na masuporta naman yung mga Local. mga ambulant vendors, ito yung mga may kapansanan na naglalako ho na may benta ng sweepstakes sa mga malapit sa mga Tama. pampublikong lugar. Okay? Alright.
Dire-diretso, ikaw? Ako ay dire-diretso naglalagablab. Mahaba pa, balita naglalagablab. Tatak RMN, inyong napakinggan sa DCXL 558. Salamat. Ngayong tanghali ho ng Thursday. Yan. Nabalik Throwback tanaw. pala. Throwback pala. No? Mayo 8, 2014 na ho tayo. Kasama dyan sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay! Ako si Buddy Obera. And from the city of Zamboanga, Licenas Premier Manno Weng de la Peña. Ay po lahat sa DCXLI. Tatak RMN. Subayin niyo ang 15 minutong kalunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! Lusa!